Kumusta, mahal kong kapatid, naway sumainyo at sa pamilya mo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at natutuwa akong narito para magbahagi ng patotoo. Isang himala ng Diyos sa Biblia na naniniwala akong isa sa pinakamagaganda. Alam mo ba kung bakit? Eksakto sa oras ng matinding kakulangan, kapag ubos na ang mapagkukunan. Kapag pakiramdam mo ay lugmok ka at tila tapos na ang lahat, doon gumagawa ng paraan ang Diyos. Naranasan ko na ang sandaling iyon na akala ko tapos na ang buhay ko, mga kapatid. Akala ko tapos na ang aking ministeryo. Pero doon pumasok ang Diyos at nagbigay ng tulong. Nagsasalita ako rito dahil sa katapatan ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang awa at katapatan ng Diyos ay walang hanggan. Kaya mga kapatid, pwede tayong umasa sa biyayang ito na hindi natin deserve. Buksan mo lang ang puso mo at manalangin para sa presensya ng Panginoon dahil nakatingin siya sa iyo ngayon. Hindi ka nag-iisa dyan. Hindi! Kasama mo ang Diyos. Makakasiguro ka dyan. Gaya ng ginawa niya sa buhay ko at sa buhay ng libo-libo at milyong tao sa buong mundo, gagawin din niya yan para sa iyo. Kailangan lang ng panahon, kaya huwag sumuko o panghinaan ng loob. Sinimula ni Jesus ang gawain sa buhay mo at tiyak niya itong tatapusin. Aleluya. Gusto kong banggitin ang awit 34:11 mga kapatid na nagsasabing marami ang paghihirap ng matuwid. Nililigtas siya ng Panginoon sa lahat. Alam mo ba, totoong pangako ito. Kailangan nating maniwala na ang mga problemang hinaharap natin ngayon, bukas ay wala na. Amen? Magiging patotoo na lang ito na maibabahagi natin sa ibang tao. Madalas akong biruin ng asawa ko kapag may problema o hirap kaming dinaranas. Sinasabi niya, pero mahal, lahat talaga kailangan maging patotoo, hindi ba? At totoo naman mga kapatid, dahil ang buhay natin ay patotoo na rin sa sarili nito, di ba? Yung katotohanang buhay tayo dito, yung katotohanang may Diyos tayong nag-aalaga sa atin, nakasama natin. Yan ay milagro at ilaw para sa mga nasa dilim. Sabi sa Biblia, tayo ang ilaw ng mundo. Si Jesus ang nagsabi niyan. Sinabi niya, hindi mo dapat itago ang ilawan sa ilalim ng kama. Ilagay ito sa mesa para magliwanag sa bahay. Pero, mga kapatid, alam niyo ba ang problema? Akala natin bilang Kristiyano at naniniwala kay Jesus, dapat lagi tayong nakangiti sa lahat. Walang makakaya mabuhay ng ganoon, mga kapatid. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Pero ang patotoo sa ganitong kaso ay ang mismong katotohanan na ikaw ay nagpapatuloy. Ang katotohanan na nananatili kang matatag sa landas ng Diyos, na hindi ka umaatras. Malaking tagumpay iyon. Maraming nagtatanong, paano nagagawa ni Juan ito? Kahit anong pinagdadaanan niya, disyerto, diborsyo, pagkabangkarote, o kakulangan ng pera, patuloy pa rin siya. At ang tao ay matatag pa rin. Hindi tumitigil sa pagpunta sa simbahan, hindi tumitigil sa pagdarasal kasama si Pastor Antonio Jr. Alam mo yon? Ito ay isang kamangha-manghang patotoo. At ikukwento ko dito sa iyo ang kwento ni Elias noong binisita niya ang isang balo. Mamamangha ka sa ginawa ng Diyos sa buhay ng babaeng ito. Babasahin ko ito para sa iyo. Pero bago iyon, hihilingin ko lang sa iyo ng isang bagay. I-click mo ang like. Tinutulungan nito ang YouTube na makita na mahalaga ang content at ipamahagi ito sa mas marami. At mag-subscribe ka rin sa aking channel, i-activate mo ang bell na lalabas sa tabi, ayos ba? Piliin mo ang opsyong lahat para hindi ka makaligtan ng kahit anong video na ilalagay ko. At paalala mga kapatid, dito sa aking channel ay mayroon din tayong members area. Ito ay isang bahagi kung saan maaari kang magbigay ng maliit na kontribusyon. Makukuha mo ang aking digital na libro at makakatulong ka rin. Mga charitable institution at mga taong makadiyos na personal kong kilala, tulad ng mga pastor at misyonaryo na tunay na gumagawa ng gawain. Kaya, i-click mo lang dito sa ibaba. O, para maging miyembro ka, napakabilis lang, tingnan mo lang ang maliit na button dyan. Maging miyembro, ayos ba? Papuri sa Diyos mga kapatid, babasahin ko ito sa inyo, kaya mag-focus kayo. Pagkatapos, magdadasal tayo tungkol sa mahirap mong pinagdadaanan. Sigurado akong darating ang himala sa iyo. Basahin sa Unang Hari 17:10 pataas. Nakita ni Elias ang isang balo
na namumulot ng panggatong at tinanong, "Pwede mo ba akong bigyan ng kaunting tubig para mainom ko?" Habang siya ay kukuha ng tubig, sinabi pa ni Elias, "Magdala ka na rin ng kaunting tinapay." At sumagot ang babae, "Sumpaman kay Yahweh, ang iyong Diyos, wala akong tinapay sa bahay. Isang dakok lang ang harina ko sa lalagyan at kaunting mantika sa banga." Sabi ni Elias, "Huwag kang matakot, ihanda mo muna ako ng tinapay. Pagkatapos ay gamitin ang natira para sa iyo at sa anak mo." Ganito ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ng harina at mantika hanggang magpadala ng ulan ang Panginoon at muling tumubo ang mga ani. Amen? Ipaliwanag ko kung ano ang nangyari. Mamamangha ka sa kabutihan, katapatan at awa ng Diyos. Mga kapatid, noong panahong iyon, tagtuyot dito. Tandaan ninyo na ipinropesiya ni Elias na walang ulan na darating sa lupa. Dahil noong panahong iyon, ang namumuno ay si Haring Akab at ang kanyang asawa na si Jezebel. Malupit ang bayang iyon. Hindi kinikilala ang Diyos at sumasamba kay Baal na itinuturing nilang Diyos ng kasaganahan at ulan. Kaya nagtitiwala sila na si Baal ang tutugon sa kanilang pangangailangan. Mga kapatid, ito ay idolatriya dahil iisa lang ang tunay na Diyos, ang Diyos na buhay. Amen? At pagkatapos, si Elias ay humarap kay Haring Akab at sinabi, "Hindi na uulan sa lupa dahil sa idolatriya, sapagkat sinabi ng Diyos sa aklat ng Deuteronomio na kapag may idolatriya, isasara ng Diyos ang langit, hindi na magpapadala ng ulan ang Diyos." At si Elias ay sugo ng Diyos. Amen? At mga kapatid, ikinuwento sa Biblia na nagbigay ang Diyos ng tagubilin kay Elias. Dapat siyang magtago sa isang sapa, at doon sa sapa ay susuportahan siya ng Diyos. Habang naroon siya sa sapa, nagsimulang magpadala ang Diyos ng mga uwak. Tama, mga hayop na mahilig sa karne, pero dala lang nila ito sa bibig at iniaabot kay Elias. Isang malaking himala. Namumuhay si Elias sa sapa, umiinom ng tubig at kumakain ng karne. Pero bigla, mga kapatid, dahil sa propesiyang iyon, natuyo ng tuluyan ang sapa. Nag-utos ang Diyos kay Elias, "Pumunta ka sa isang balo at siya ang magpapakain sa iyo." Ngunit pagdating ni Elias, desperado na ang balo dahil nasa huling pagkain na niya ito. Mga kapatid, siya ay maghahanda ng apoy para magluto ng tinapay at kakain ng kanyang anak. Wala na silang pagkain at mamamatay na sila. Isipin niyo ang desperasyon, mga kapatid. Alam ko na may mga tao rito na nakikinig sa akin na eksaktong nasa ganitong sitwasyon. Wala nang pera sa bangko. Sa totoo lang, may utang pa sa credit card. May utang pa sa iba't ibang lugar. Matindi ang kakulangan ng tao at di niya makita ang kinabukasan. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, hindi na makapag-isip, makapanalangin, o magbasa ng Biblia ang tao, at nawawalan na siya ng motibasyon. Ganon din ang balo, huling pagkain na niya, pero humiling pa si Elias ng kakaibang bagay. Una, humingi siya ng tubig. Pwede po bang makahingi ng isang basong tubig? Pero tagtuyot noon. Sabi sa Biblia, kahit mahirap ang babae, tinulungan niya pa rin ang propeta at sabi niya, "Sandali, kukuha ako ng kaunti para sa iyo." Mga kapatid, nakakabilib talaga. Bakit kaya ang pinakasimpleng tao, lalo na ang mahihirap, ang mas tumutulong at mapagbahagi, nalulugod ang Diyos sa ganitong puso? Habang kumukuha siya ng tubig, sinabi niya, "Bigyan mo ako ng kaunting tinapay." Sagot niya, "Propeta ko, wala ako. Alam ng Diyos ang puso ko." Sinabi pa niya, "Sumpaman, sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos mo, pupunta ako para gawin ang huli kong pagkain." Mga kapatid, dito ako natuto. Madalas tayong dalhin ng Diyos sa hindi natin inaasahang landas. Sinasabi sa Biblia, sa Isaias Kabanata 55, na ang daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Nakikita ng Diyos ang hinaharap. Alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa buhay mo bukas. Basta magpasakop ka sa Kanya ngayon, kaya niyang baguhin ng lubusan ang sitwasyon mo, kahit pa mukhang imposible sa paningin mo. Amen? Mapapansin natin na humingi siya ng tubig at tinapay, mga kapatid. Sa unang tingin, mukhang malupit ang hiling na iyon, na parang gusto pang kunin ng Diyos ang natitirang meron ang babae, pero hindi ito makasarili. Gusto lang ipakita ng Diyos sa kanya na kapag inuna niya siya,
Siya na ang bahala sa iba. Tandaan mo ang sinabi ni Jesus, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at katuwiran, at ang lahat ay idaragdag sa inyo. Mga kapatid, inuuna natin ang ibang bagay, at sa huli, kay Diyos lang natin iniiwan ang natira. Hindi ba? Usually, sa huli lang tayo lumalapit sa Diyos kapag wala na tayong makita ang solusyon. Hindi mga kapatid, baliktarin natin ang ayos. Simulan natin sa paghahanap sa Diyos muna, at saka na lang darating ang ibang mga bagay. Amen? Dito, ipinapakita ng Diyos sa babae, ilagay mo ako sa una, dahil gagawa lang ako ng himala kung ikaw ang unang kikilos. Kung magpapakita ka ng pananampalataya, mapapansin sa Biblia na laging nauuna ang hakbang ng tao bago gumawa ng himala ang Diyos. Subukan mong alalahanin si Apostol Pedro. Halimbawa, sinubukan niyang mangisda buong magdamag kasama ang kanyang mga kaibigan, ang iba pang mga disipulo, pero wala silang nahuli kahit isang maliit na isda, kahit tilapia wala. Walang nahuli, bakit? Hindi ito para magtagumpay. May mas malaking layunin ang Diyos. Sa umaga, nag-aayos sila ng lambat nang sabihin ni Jesus kay Pedro, ihulog mo ang lambat sa pinakamalalim na bahagi ng tubig. Noong oras na yon, sinabi ni Pedro, Jesus, sinubukan na naming mangisda pero walang nahuli. Pero dahil kayo ang nagsabi, ihuhulog ko ang mga lambat. Kahit mukhang kalokohan, sumunod siya sa pananampalataya. Mga kapatid, kahit parang walang saysay, sundin natin ang Diyos. Amen? Gawin mo ang inuutos ng Diyos dahil bibigyan kanya ng direksyon. Sigurado ako dyan. Sabi sa awit 25, ang may takot sa Panginoon, tuturuan niya sa tamang daan. Maniwala ka, ibibigay ng Diyos ang tagubilin, hindi kanya pababayaan. Luwalhati sa Diyos, ngunit kailangan kong sabihin, madalas hinahayaan ka ng Diyos na umabot sa iyong limitasyon. Subukan mong alalahanin ang bayan ng Israel. Sa gilid ng dagat na pula ay may napakalaking hadlang at sa likod nila ay dumarating ang mga mangangabayo ni Paraon. Gagawa ng malaking himala ang Diyos kapag ang tao ay nasa hangganan na. Ganyan ang paraan ng Diyos. Dito mga kapatid, may napapansin tayong isang bagay. Kinailangan ng babae ng hakbang ng pananampalataya. Sabi ni Elias, una, ibigay mo muna sa akin ang piraso. Napakaiba ng hiling na yon. Alam mo ba ang sinabi niya sa talata 12? Tingnan mo, sinabi ng balo, o ako'y sumusumpa sa Panginoon, ang iyong Diyos, na wala akong kahit isang piraso ng tinapay sa bahay. Mga kapatid, para sa balong iyon, ang Diyos ay Diyos ni Elias at ng Israel, malayo siya. Tingnan mo kung gaano ito ka-interesante. Sinabi niya, ang iyong Diyos. Para sa balo, ang Diyos ay tila ganoon na lang. Malayo sa kanyang buhay, gawain at mga nangyayari sa kanya. Siguro na dismaya na lang siya sa kanyang pananampalataya. Sinabi niya, hindi, siya ang Diyos mo. Wala na akong iba, isang dakok ng harina at kaunting mantika lang. At dito pumapasok ang isa pang tanong. Mga kapatid, ilang beses ko na ring naitanong ito sa sarili ko. Bakit kaya ipinadala ng Diyos si Propeta Elias sa bahay ng isang mahirap na babae? Hindi ba pwedeng ipadala ng Diyos ang propeta sa bahay ng mas mayamang tao? Halimbawa. Pero, mga kapatid, dito pumapasok ang tanong. Pinipili ng Diyos ang mga taong walang kakayahan, mga taong walang maiaalok, mga taong lubos na minamaliit, kahit sa loob ng kanilang tahanan, sa lipunan. Pinipili ng Diyos ang mga tao para mahayag at maluwalhati siya sa kanilang buhay. Amen? Palagi kong ikinukwento ang aking patotoo dahil alam ko kung saan ako nagmula at iniligtas ng Diyos, kaya matibay ang aking pananampalataya. Kung nagawa ng Diyos noon, gagawin niya rin ngayon. Ang karanasan ang magdadala ng pagbabago at magpapalakas ng paniniwala mo. Amen? Kaya, napapansin natin ito sa iba pang mga pagkakataon sa Biblia. Halimbawa, sa pagpaparami ng tinapay at isda, ginamit ni Jesus ang kakaunti upang maparami ang pagkain. 5 tinapay at 2 maliit na isda lang, pero pinakain ni Jesus ang mahigit 5,000 tao. Gawain ito ng Diyos. Madalas, ikaw ang pipiliin niya dahil sa mga pagkukulang at kahinaan mo, at sa pakiramdam mong hindi ka karapat-dapat o walang pag-asa. Diyan gustong kumilos ng Diyos sa buhay mo upang siya'y maparangalan. Amen? Para tapusin, sa talatang 14 ipinropesiya ni Elias, hindi mauubos ang harina at langis hanggang magpadala ng ulan ang Panginoon.
Amen? Mga kapatid, ito ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang mag-alala. Nagsimula ka na, ako na ang bahala at hindi ka mawawalan. Ako ang sasalo sa iyo. Hindi nangako ang Diyos ng kayamanang material, pero itinaguyod niya siya. Gusto ng Diyos na makita ng babae ang kanyang kamay araw-araw dahil ito ang paraang inilaan ng Diyos para makilala siya ng personal. At ayun, araw-araw. Tuwing titingnan niya ang lalagyan, may harina na naman. At tuwing titingnan niya ang banga, may langis na naman. Mga kapatid, sa himalang paraan nagpapuno ang Diyos. Aminado ako, may mga himalang nakita akong hindi ko pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. At pagkatapos, sinusubukan nating maghanap ng mga paliwanag, mga dahilan para patunayan ang himalang iyon. Mga kapatid, ang himala ay himala. Maniwala lang tayo na Diyos ang gumawa at Siya ang dapat luwalhatiin. Alam niyo ba ang nangyari? Para tapusin, ibuod ko na lang. Lumipas ang mga araw at araw-araw may himalang nakita ang babae. Ngunit nagkasakit ang anak niya. Mga kapatid, nang magkasakit ang bata, agad siyang lumapit kay Propeta Elias at sinabi, dinala ka ng Diyos dito para magdala ng kapahamakan, mga kapatid. Nawala ng pag-asa ang babae at napatingin siya sa mga nangyayari. Iyan ang panganib at problema natin. Alam mo ba ang nangyari? Ginamit muli ng Diyos si Elias dahil nakita ng Diyos na mahina pa rin ang pananampalataya niya. At siya, si Elias, alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Umakyat siya sa kwarto kung saan naroon ang anak niya dahil patay na ang anak niya. Mga kapatid, tumigil na siya sa paghinga. Ibig sabihin, patay na siya. Inilagay ni Elias ang mga kamay, paa at katawan niya sa katawan ng bata. Noong oras na yon, biglang tumalon ang batang yon na buhay siyang muli, mga kapatid. Ito ang unang himala ng muling pagkabuhay sa Biblia. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang himalang ito. Alam nyo ba ang pinakamaganda? Simula noon, naglakad na mag-isa ang ginang na iyon kasama ang Diyos gamit ang sariling paa. Naniwala ang babaeng ito na ang Diyos ng Israel at Diyos ni Elias ay Diyos niya rin. Amen? Pakinggan mo. Kapag tayo'y nagdududa, nangihina ang pananampalataya o nalulunod sa problema, ayaw ng Diyos na lumubog ka. Gusto niyang makabangon ka at maniwalang pwedeng mangyari ito sa iyo. Amen? Nang makita ni Jesus na lumulubog si Pedro, iniabot niya ang kanyang kamay. Mga kapatid, ganito rin ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo hinahatulan, inaapi o inaakusahan. Sa halip, gusto niyang tulungan tayo. Kahit na dinidisiplina niya tayo, ginagawa niya ito para sa ating kabutihan. Dahil ang pinaka-essence ng Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay lubos na pag-ibig. Amen? Luwalhati sa Diyos. Kaya, magdasal tayo. Sana naintindihan mo. Pakisulat sa komento. Nangusap sa akin ang Diyos ngayon. Naniniwala ako sa mga himala. Isulat mo ito. Makakatulong ito upang palakasin ang loob ng mga taong kailangang maniwalang kayang gawin ng Diyos sa kanila. Alam mo, mga kapatid, maraming tao ang lumalapit sa akin at nagsasabi, Pastor, ipagdasal mo ako. Pastor, mas malakas ang panalangin mo kaysa sa akin. Kapatid, pare-pareho lang tayong lahat. Tayo'y magtiwala na kasama natin ang Diyos at gumagawa siya ng himala sa ating buhay. Manalig tayo. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya pahiran ko ng langis ng pagpapahid ang aking mga kamay. At gusto ko na ikaw ngayon ay patahimikin ang iyong puso at sa huli ibahagi mo ito. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? May mga tao na hindi pumupunta sa simbahan. May mga tao na hindi nakikinig sa Biblia, sa salita ng Diyos. At bukod sa panalangin, maaari nating gawin ang ating bahagi. Maaari tayong gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya. Kapag nagpadala ka ng video na ito, maaaring pakinggan ito ng iba bilang paggalang. Ang Espiritu Santo ang kikilos, hindi ikaw. Kaya ibahagi ito sa dulo at huwag kalimutang panalangin bago ipadala sa mga kaibigan at pamilya. Manalangin tayo. Pumikit ka sa pangalan ni Jesus. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, inilalapit ko ang aking sarili sa iyong kamanghamanghang presensya sa araw na ito. Ama, salamat Panginoon sa bagong araw at sa iyong salita. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob. Ito ang araw-araw na pagkain para sa aming kaluluwa, para sa aming espiritu. O Panginoon, Diyos at Ama, inilalapit ko sa iyo ang buhay ng lalaking ito
at babaeng ito, marami dito, Ama. Nasa matinding kakulangan, wala na silang pagkain sa kanilang imbakan, hindi na nila alam kung saan tatakbo, hindi nila kayang bayaran ang utang, hindi nila kayang bayaran ang mga hulog, hindi man lang nila kayang bayaran ang upa. O Diyos, Ikaw lang ang nakakaalam kung gaano ito kahirap. Naniniwala akong namamagitan ka sa kanila, Ama. Pumasok ka at magbigay ng solusyon, Panginoon. Maawa ka sa iyong bayan na naghihirap at humihingi ng himala. Ikaw lang ang makakagawa ng paraan. O Diyos, magbukas ka ng mga pintuan kahit saan wala. Magbukas ka ng mga pintuan, aking Diyos, sa gitna ng napakaraming masama at mahirap na sitwasyon. O Diyos Ama, tulad ng pagtulong mo sa balon, ikaw ang nagtaguyod hanggang bumalik ang ulan. Naniniwala akong ikaw din ang magtataguyod sa kanila hanggang matupad ang pangako. Naniniwala ako, Ama, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay na tinapay mula sa langit, si Hesukristo. Aleluya! Inilalapit ko sa iyo, Ama, ang bawat kahilingan at pangangailangan. Kumilos ka ng may kapangyarihan. Naniniwala akong may dahilan kung bakit ko dinala ang mensaheng ito ngayon. May plano ka ba para sa taong ito? Aking Ama, naniniwala ako sa iyong salita. Ako'y naging bata at ngayoy matanda na. Hindi ko pa nakitang pinabayaan ang matuwid o na malimos ng tinapay ang kanyang mga anak. O aking Diyos, naway matupad ang salitang ito. Ama, naway ang marami dito ngayon na nag-iisip ng sumuko, nag-iisip ng tapusin ang lahat, naway makabangon sila. Aleluya! Naway maniwala sila na kasama nila ang Panginoon. O Diyos, salamat sa pagbubukas mo ng pintuang ito. Dahil sa maraming luha at panalangin, nagsimula ang kanal na ito at naniniwala akong susuportahan ito ng Panginoon. Marami pang makakakilala sa iyo, Jesus. Panginoon, pumasok ka ng may pagkakaloob sa buhay ng bawat isa. May ilan dito, Ama, na dumaranas ng emosyonal na hirap at kalungkutan. O Diyos, ihanda mo ang isang lalaki o babae ng Diyos. Ilagay mo ang isang tao sa kanilang landas. Maglagay ka ng tunay na pagkakaibigan. Mga tapat sa iyo na maaaring magkasamang lumago sa espiritual sa lahat ng aspeto. Ama, sa ngalan ni Jesus, hinihiling ko, patuloy mo kaming alalayan at huwag naming kalimutan ang himala ng balo. Ang dakilang himala ng Panginoon ay nagpakita ng iyong kaluwalhatian sa buhay ng isang babaeng labis na nangangailangan. O, aking Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo dahil kung paanong inalagaan mo siya noon, ngayon ay kinuha mo na rin ang aming mga problema sa iyong mga kamay at ikaw ay kikilos ng may pagkakaloob. Ganito kami umaasa at naniniwala. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat kami. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Aleluya.